Hello sa inyo, kamusta? Collective reading naman tayo ngayon. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang mga songs. At pakinggan mo na lang ito dito sa YouTube. May ganito akong style kasi kapag naririnig mo yung mga songs, andun yung mga lyrics na malalim yung ibig sabihin at saka tumutugma din sa buhay natin. Malay mo yung mabunot ko, team song nyo pa. Yung paborito nyong kanta ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy para sa collective reading? Tapos agad, it's over now. Ang kumanta nito ay si Joey Albert. Ang next song ay Until You. Si Shane Ward naman ang kumanta niyan. At My Worst. Angel Baby. Mukhang hindi pa ready itong person na matapos yung relasyon nyo. I Fall All Over Again. Kahit na tinapos na, di ba it's over now? Pero nakaka-inlove yung song na yan. Ang ganda kasi nung pagkakakante ng I Fall All Over Again. Alamin natin ang past, present at future. Unahin muna natin alamin ang mystical card at saka ang angel number mo. Be peace. Mukhang ito na talaga yung pinili mo. Ang meaning nito base sa booklet, kapag merong person na nasaktan, kailangan magandang salita yung gagamitin mo para hindi mas lalong masakit dun sa person. Mukha kasing sa mga cards mo at saka sa song, merong person na nawalan ng pagmamahal eh. Ay teka lang guys, may nahalo eh. Ito naman ang angel number mo. 666. Reevaluate your situation, question your assumptions, challenge your beliefs. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano ang past mo. Magbabanggit ako ng zodiac, pero kahit ano pong zodiac ito kasi general reading ito guys. Siyempre, kukuha lang ako ng konting cards para i-reverse para malaman natin yung reading mo. Ito yung cards mo para sa past. 7 of Cups, Scorpio. 4 of Cups, Cancer. 8 of Wands, Sagittarius. Ang ipinapakita ng mga cards na ito na ang ilan sa inyo, hindi mo alam kung ano talaga yung direksyon mo sa buhay. Nawawalan ka ng pag-asa at pinapakita yung kapaguran. At ang advice ng mga cards na ito ay huwag ka mawala ng pag-asa kasi kailangan mo ng patience.
At saka kung ano man yung paghihirap na or kalungkutan na nangyari sa'yo sa nakaraan, trouble-free ka na sa mga susunod na sitwasyon. Ang ilan sa inyo, pinapakita ng mga cards na may plano ka na magbakasyon. Maybe nasa ibang bansa ka, uuwi ka sa Pilipinas. Makakatulong din yon para mawala yung stress na nararamdaman. Or yung bumalik sa ibang bansa. Ang ilan kasi sa inyo guys, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka happy sa trabaho mo. Malayo na yung trabaho mo, busy ka pa. Pero pagbutihin mo pa rin yung karir mo kasi may magandang resulta pa rin ito sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka masaya sa relasyon mo. Nakakaramdam ka ng ganito na may kakulangan kasi ang ilan sa inyo malayo sa iyo yung person mo or wala siyang time. At ang advice ng cards ay ibalik yung init ng relationship habang hindi pa huli ang lahat. Ang ilang single, hinahanap mo talaga or pinipili mo kung sino yung makakarelasyon mo kasi tingin mo may kahinaan ka sa pagpili. Ang ilang single kasi, mabilis matapos yung relasyon mo eh. Kaya pinipili mo talaga kung sino yung tingin mo pang matagalan. Itong bottom of the deck na Nine of Swords in reverse. Maybe ang ilan sa inyo, nakakaiwas ka na sa depression, pero ang ilan ay mas lalong lumalala. Kaya hanggat maaari, single ka man or nasa relationship, mas piliin mo yung happy na buhay. Hindi ganun kadali o kasimple yung buhay natin, pero paano ka naman kung pababayaan mo yung sarili mo, di ba? Huwag kang mawala ng paniniwala sa Diyos, tsaka kailangan mo talaga ng patience, tutulungan ka. Ito naman yung advice ng mystical card sa iyo. See the big picture. Sa past na cards, pinapakita na nagiging mapanuri ka na. Pero kahit gaano pa kalawak yung kaalaman mo or experience, kailangan mo pa rin na tingnan ng detalyado para maunawaan mo yung sarili mo at saka yung mga pangyayari or sitwasyon. Pinapaunawa sa'yo ng mga cards yung sitwasyon mo para hindi ka mapunta sa negatibong kaisipan o kaya gawain. Ito naman yung angel number mo. 444. This is a sign your angels got your back. Good news is on the way. Nakadalawang cards ka na hindi masasayang yung mga pinaghirapan mo. Sinabi na ng angel number na tinutulungan ka ng guide mo kaya hindi mo kailangan mawala ng pag-asa or magpaka-negatibo. Ito naman yung mga cards mo para sa present. The Tower, Aries. The Moon, Taurus. Ten of Swords, Gemini. Alam nyo guys, sa cards mo, ipinapakita na gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, kaya lang, hindi malakas yung loob mo para gawin ito. At saka kapag gusto natin ng progress sa buhay, kailangan nating iwan yung mga hindi na kailangan sa next chapter ng buhay natin. At pinapakita sa mga cards na kailangan mo nang magsimula ng panibago para malagpasan mo yung mga trials na dumarating sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, maybe nawalan ka ng trabaho or pansamantala, hindi ka muna nagtatrabaho kaya
hindi rin maganda yung pasok ng financial sa iyo. At saka ang ilan sa inyo sa financial ay alam na yan ng mga manluloko na gipit ka. Kaya huwag kang padadala sa kwento. Lalo na't ang ilan sa inyo open ang social media. Madaling makita kung ano yung activities mo. 3 cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon ka ng money problem, kaya mag-ingat. Sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na merong sekreto at yon ay ang betrayal. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, pinapakita ng cards na may person na palalayasin. Ang ilan sa inyo, nagiging biktima ka ng abusive na relasyon. Kasi yung person mo, may problem siya na nadadala niya hanggang sa bahay niyo. Mas nauuna kasi sa kanya yung galit. Sa mga single, ganun din. Huwag pumasok sa unhealthy na relasyon kung binigyan ka na ng sign. 2 of Pentacles, Capricorn. May person na binabalanse niya yung sitwasyon niya, lalo na sa material, o kaya meron siyang person na pinagsasabay. Betrayal pa rin ito, guys. At saka ang ilan sa inyo, nahihirapan ka rin single ka man or nasa relationship, na pagsabayin yung career mo o kaya yung love life. Kaya ang ilan sa inyo nananatiling single or ang ilan sa inyo ang relasyon ay nagiging magulo dahil sa hindi makapagbigay ng oras. Magic works through you. Madali lang itong card na ito kasi ibig sabihin nito, hindi mo naman kailangan hintayin yung desisyon ng iba kasi kaya mo naman magdesisyon para sa sarili mo. Pinapaalis ka talaga ng mga cards sa mga unhealthy na situation kasi hindi na nakakabuti sa iyo Yung message ng angel number mo maganda naman kaya lang yung mga number unlucky. Pero makakapag-desisyon ka rin soon. Kasi 'di ba may mga bagay na napupuno, tao pa kaya. 1-3. Your angels are reminding you to stay positive. Focus on the positive things in your life and keep optimistic thoughts. Hindi pa rin maganda yung number mo, 13. At saka pakiramdam ko sa mga cards mo ay ang ilan sa inyo gusto mo naman magkaroon ng desisyon pero meron kang sapat na dahilan. Maybe may mga anak kayo. Pero kung wala naman, swerte ka pa rin kasi makakaalis ka ng malaya. Kasi kawawa ka naman dito sa past tapos sa present. Alamin naman natin yung cards mo para sa future. Ay siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka guys, makakatulong ng malaki yung pagdarasal. Totoo yan kasi nakakatulong si God. Katulad ng tinulong din niya sa akin. The Fool, Aquarius. 3 of Pentacles, Capricorn. The World, kahit anong zodiac sign. Napaka-positive na ng mga cards mo. Kasi pinapakita rito na sinisimulan mo na magkaroon ng bagong simula sa buhay mo. Kahit na hindi mo alam kung ano yung patutunguhan at saka nakadalawang cards ka na rin na hindi masasayang yung effort mo. At syempre kapag tinuloy-tuloy mo ito, meron kang goal na pang long lasting na magtatagumpay ka. At saka pinapaunawa sa'yo ng mga cards na hindi agad-agad ibibigay sa'yo ni God
yung mga gusto mo sa buhay. Kaya pinapaulit-ulit na kailangan ng patience. Ang ilan sa inyo sa health ay positive. 3 cards na ito ang nagsasabi na kung may sakit ka, magkakaroon ng healing. Ang iba naman ay magpapatuloy na maayos yung kalusugan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, madaya yung person mo kasi siya lang yung masaya sa relasyon nyo. Nagagawa niya yung gusto niya. Pero ikaw, feeling mo, hindi ka nabibigyan ng pagmamahal. Pero ang ilan sa inyo, kahit maraming issue ang relationship, ay patuloy nyo pa rin hinaharap ito ng person mo at nalalagpasan nyo ito. Ang ilan sa inyo, hindi lang naman ikaw yung pinapakitaan ng person mo ng hindi maganda, pati yung third person. Kaya may posibilidad na yung universe ang magbalik sa person mo sa iyo or yung third person. Ang ilang single, hindi ka talaga naghahanap ng seryosong relasyon, pero may potential person na magpapakita ng interes, kalugar mo, katrabaho, or schoolmate. 8 of Cups, Pisces. Alam niyo guys, lahat ng pagmamahal, pasensya, ibinigay mo sa career man ito, sa business mo, o kaya sa love. Pero, darating yung panahon na mawawalan ka na ng interes o pagmamahal. Mahirap pa naman makahanap ng totoong magmahal na person. Sinayang niya.